Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong nangyayari ngayon na connected sa future mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito muna yung alamin natin kung ano yung dapat mong isipin o kaya gawin. Maganda yung message ng card mo. Dahil sa pakikipag-communicate sa kapwa, ito yung magbibigay ng enlightenment at saka inner peace. May posibilidad na problema or issue na gumugulo sa isip mo at saka damdamin. Kapag nasabi mo yung mga gumugulo sa isip mo, ito yung magpapalaya sa iyo. May paparating mo sa kapwa mo yung nais mo ng maayos, kaya maiintindihan ka. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. Ang mga cards mo ay 8 of Cups, the Sun, at Knight of Swords. Kaya pala sasabihin mo kung ano yung nasa isip mo or nararamdaman kasi gusto mo na tong tapusin. Yung mga issue na nagpapabagal sa pag-unlad mo. At kahit dito sa mga cards, pinapakita yung happiness, yung katahimikan, at saka clarity na natuklasan mo sa sarili na kaya mo naman pala na harapin yung mga problema ang kinakaharap mo. At saka ano man yung kakaharapin mo pang problema ay hindi mo na to kakatakutan or i-delay yung solusyon. Kasi determinado ka na, nakadalawang cards ka na. Determinado ka na sa tagumpay at saka sa mga plano na gusto mong magkaroon na ng katuparan. Sa career o negosyo, hindi ka nasisiyahan sa resulta ng effort mo. Pinapakita na magsisimula ka ng bagong paglilibangan o kaya bagong negosyo. Hinahanap mo kasi yung fulfilling na career. At ang payo ng mga cards na ito ay magkaroon ka ng paninindigan at saka yung maging determinado ka na ma-achieve yung goals mo. At saka panatilihin na maging focus sa mga bagay na gusto mong ma-achieve. Para sa ilang single, may mga person na mabilis ma-in love. Kumbaga hindi mo na masyadong kinikilala yung person. Kaya hindi nagtatagal yung relasyon na binubuo. Itong Page of Swords ang nagsasabi na matututo ka na harapin yung mga nangyayari sa buhay mo. Patungkol man ito sa career, sa negosyo mo, or sa love. Kasi marami ka nang na-experience na kumbaga hinayaan mo lang na mangyari sa iyo. Pero ngayon, limitado na. Sa mga na-experience mo, ito pa yung nagpatapang sa iyo. Yung bang mas lalo kang naging masigasig sa mga plano mo or gusto mong simulan. At para sa ilang single, alam mo na kung sino yung totoo at saka tapat sa iyo. Susugal ka na rin sa love, pero hindi na katulad dati na sobra kang masasaktan kasi alam mo nang i-control yung feelings mo. Sa mga nasa relationship naman, mahal ka ng person mo. Kaya kung iniisip mo na wala nang nangyayari sa relasyon nyo, yung person mo
Nafo-focus siya sa personal niyang buhay or responsibilidad. Magkakaroon din ng clarity ang lahat at katulad ng naunang card ay kailangan ng communication para magkaroon ng clarity at saka makaiwas sa misunderstanding. Huwag mong itago kung ano yung nasa damdamin mo. Katulad ng sinabi sa naunang card, maayos mo itong masasabi at saka mauunawaan ka. Maayos kung ano man yung problem nyo ng person mo sa relasyon. The Temperance, the Star, at the High Priestess. Naka-3 cards ka na para sa pagkakaroon ng balance at saka kapayapaan. Magiging totoo ka na sa sarili mo, katulad sa naunang card na para kang ibon na nakawala sa hawla. Hindi naman magiging masakit kang magsalita kundi sasabihin mo kung ano yung true feelings mo. Pero sa maayos na paraan. Hindi ka naman yung yung taong nagagalit agad. Wala namang pinakitang ganon. May takot din kasi na kung ano yung sasabihin naman ng iba sa iyo. Kaya tinatago mo lang sa sarili mo kung ano yung totoo mong nararamdaman. Pero mababago na lahat yan kasi gagamitin mo yung kaalaman mo at saka yung pagiging kalma sa sitwasyon kung paano mo mareresolbahan yung problems mo. Hindi mo na pahihintulutan yung mga sinisikreto sa iyo o kaya yung mga tingin mong mali na nagagawa sa iyo. Sa financial, dahil sa meron kang self-control, yung financial mo ay nababalanse. Hindi ka masyadong nahihirapan. Merong increase sa negosyo o kaya sa investment. Kahit na nagiging maganda yung daloy ng financial mo, maging mabusisi ka pa rin sa negosyo o kaya sa investment. Mas maigi na yung mabusisi ka para iwas sa trouble o kaya misunderstanding. Para sa mga single, nakadalawang cards ka na kilalaning maigi yung potential person. At saka, mas i-manifest mo yung ideal na relasyon. Itong The Devil na card ang nagsasabi na maging totoo ka sa sarili mo. Naka-3 words ka na. Kapag meron ka nang nakikitang red flag or hindi maganda sa sitwasyon, magsasabi ka o kaya iwan mo na yung sitwasyon. Sa umpisa, tingin mo, negative yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Pero ito yung magpapabago sa iyo, sa pananaw mo at saka sa buhay mo. Yung mga challenges na dumarating. Kaya nga 'di ba sinabi na sa naunang cards na hindi mo na pahihintulutan yung mga sitwasyon na hindi mo kaya. Kumbaga magkakaroon na ng limitasyon. At saka i-add ko lang para sa mga single na merong person na magugustuhan ka. Kasi yung puso mo mismo yung magdidikta sa taong magugustuhan mo. Kailangan dumaan sa buhay mo yung love life na ito. Pero syempre kailangan 50-50 lang. Magtira ka ng respeto para sa sarili mo. Ito yung sinaunang alphabet na rune. Itong bato na ito ay isa, na ang ibig sabihin ay kailangan ng patience at saka hindi naman kailangan na yung sitwasyon ay madaliin. Kasi yung mga nangyayari sa buhay mo ay pansamantala lang, ano man yung hardship. Itong wonjo ay happiness at saka lasting na love. Ito yung nagsasabi ng unconditional love
good fortune at saka good news. May mga problema ka man sa relasyon mo, sa karir mo, meron pa rin itong pag-asa. May happy ending at healthy na relasyon. Itong perdo, in reverse, merong person na nanghiram sa'yo ng financial, pero hindi niya ito agad may babalik or may posibilidad na kalimutan niya. Kasi itong person na ito, kapag ka siya yung nangangailangan ng tulong, kailangan andyan ka. Pero pag ikaw na yung may kailangan, ayaw niyang malaman. Yun yung ipinakita ng bato. Kaya pinag-iingat ka ng rune sa mga ganitong person. Sa mga nasa relationship, pwedeng ikaw ito o yung person mo na kailangan ng emotional balance. Mag-focus sa healing at saka wag masyadong mag-expect. At saka ang person mo, mas nakakaramdam siya ng kapayapaan kapag ikaw yung kasama. Angel number 333. You are on the perfect path of alignment with your purpose. Nakadalawang cards ka na para sa tamang landas na tinatahak mo sa buhay. Ang ilan na nasa relationship, yung pagmamahal ng person mo ay hindi pa rin nagbabago. Ang tingin niya sa'yo, gwapo ka o kaya attractive. Akala mo lang walang pagbabagong nangyayari sa relasyon nyo, pero nasa perfect balance ang relasyon nyo at saka pareho kayong may tiwala sa isa't isa. Three of Cups, Page of Pentacles, at the Death. Ito yung mga cards na nagsasabi na nagkakaroon ng emotional growth at saka development. May mga reunion, party o kaya celebration kang aatenan. Maraming makikiselebrate sa mga magandang nangyayari sa buhay mo. Pwedeng simple lang ito or malaking handaan. Ang iba naman, ang sineselebrate mo, yung happiness na natatamo mo. Kasi may mga ending na yung mga kalungkutang nangyari sa'yo sa nakaraan. Sa kalusugan naman, kahit hindi ka mayaman, pero kung may healthy ka na pangangatawan, napakaswerte mo na. Ang ilang Virgo, matagal kang nagkaroon ng sakit at magkakaroon na ng healing. Para kang yung bang nabuhayan. Kasi general recovery na ito, guys. Kaya kapag ito yung nakamit mo, pahalagahan mo na yung kalusugan mo. Para sa ilang single, kahit hindi pa kayo nung potential person, pinapakilala mo na siya sa mga kaibigan mo at saka sa family mo. At mas lalong nakikita ng potential person yung mga magandang katangian mo at saka yung kung paano ka maipagkapwa-tao. Naiintindihan na ng potential person kung bakit ka nagsusumikap. Dalawang cards na yung nagsasabi na mahal ka ng person mo at alam niya na ikaw ay nakatadhana sa kanya. Kasi pakiramdam ng person mo ay compatible kayo sa isa't isa. Itong additional card na Page of Cups, may mga sitwasyon pa or challenges na darating sa buhay mo, pero ito yung magbibigay sa'yo ng bagong idea. At ito yung magiging daan para dumating yung bagong oportunidad. Magiging sure ka na sa mga nararamdaman mo at saka mas lalo ka pang magmamahal or mamahalin yung person mo or yung family na nagpapahalaga sa iyo.
I-add ko lang para sa mga nasa relationship na kung nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo, magpapatuloy pa din kayo. At ang advice ng cards, kung may napapansin ka na sa relasyon nyo ng person mo, kailangan baguhin na yung mga negatibo ng mas positibo. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer, Gemini, Libra, Aries, Capricorn, at Taurus. May posibilidad na hanggang sa tarot cards ka lang makaka-resonate or hanggang dito sa charms. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. E, K, W, Y, F, O, at U.